Easy-go-lucky ang naging papel ni Wea noon. Dalawa silang magkapatid. At dahil bunso, wala itong ibang inisip kundi ang magliwaliw. Kabaliktaran sa ate Wela nito na hindi na makapagpahinga dahil naatangan ng mabigat na responsibilidad. Dahil nang mamatay ang ama nila, ito na ang naging breadwinner ng pamilya dahil graduating pa lamang siya noon sa kolehiyo. Sa pagkawala ng ama nila, nagpatong-patong ang utang ng pamilya. Ang maliit na negosyo na minamanage ng pamilya Esteban noon, biglang nagsara dahil bago nawala ang ama nila, marami na itong naging pagkakautang. Si Wela na ate niya ang sumalo sa lahat. Paunti-unting nakabayad ang pamilya nila sa bangko. Ngunit kapalit din nun ay biglang pagkakasakit at pagpanaw ni Wela ng biglaan. May cancer pala ang ate niya at hindi niya iyon alam. Sa pagkawala ng kapatid niya, doon nagbago ang lahat at nalaman ni Weyan na ang perang ipinambayad sa mga utang ay perang bayad kay Wela para maging surrogate ng isang bilyonaryo. At dahil nakuha na ang pera at nawala na rin ang ate niya, walang ibang pwedeng humalili upang maging surrogate kundi siya. Dahil kung hindi, pababayaran sa kanilang mag-ina ang milyon-milyong nakuha ng ate niya noong ito ay nabubuhay. Matindi ang pagtanggi niya, ngunit wala rin siyang nagawa dahil iyon lamang ang paraan para hindi sila singilin. Mabuti na lamang at inilagay lang sa kanya ang similya ng doktor na siyang kausap noon ng ate niya bago ito nawala. Akala ni Weyan, madali lang ang lahat. Aalagaan lang niya at palalabasin after 9 months ang bata. Pero hindi, dahil biglang nagbago ang isip ng dalaga bago pa man siya manganak. Itinakas ni Weyan ang mga sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Paanong hindi kung ang biological father pala ng mga ito ay ang lalaking nanloko sa kanyang ate Wela noon? Iyon ang ganti niya sa panloloko nito na minsan nang kinadepress ng ate niya noon nung ito ay nabubuhay. Si Aleo Masari na isa palang anak ng bilyonaryo. Magtagumpay kaya si Weyan sa nais o mapahiya na lamang sa sarili dahil sa pakiramdam na hindi niya inaasahan para sa ex-boyfriend ng kanyang ate? Bilisan mo! Sandali lang naman, naiwan ng tsinelas ko. Kunin mo na, dali na. Hera, nandyan na sila. Takbo na haya, papunta doon sa ilog. Hindi magkanda o gaga ang tatlong bata upang harangin ang mga itik. Nandyan na sayo, wag mo nga hayaang makaalis, Hensi. Aha, dyan lang kayo. Muling bumalik ang mga itik patungo sa ilog. Hooray! Hiyaw ng tatlo nang makitang lumusong na sa ilog ang mga itik. Mula doon, may net na nakapalibot upang hindi makalabas ang mga ito o makatakas. Nagpalakpakan ng tatlong batang babae, dungis na dungis dahil sa paglalaro sa labas. Hindi na malaman kung puti pa ba ang sandong mga suot o kulay brown. Mga bata, bilisan nyo't maligo na kayo. Baka dumating ang ina ninyo't mapagalitan kayo. Nang maulinigan ng tinig ng matanda, kanya-kanyang takbo ang mga ito patungo sa puso na nasa tabi lang ng dalawang palapag na bahay na yari sa kahoy at kawayan. Animoy sinaunang tahanan noon na may hagdanan at balkonahe sa ikalawang palapag. May dalawang bintana na ang pantungkod ay kahoy. Maaliwalas ang paligid. Puno ng gulay ang gilid ng bahay. May mga manok na karaniwan lamang kapag nasa probinsya. Sa di kalayuan ay taniman ng mga mais. May ilog na hindi rin nalalayo. Mga hayop na baka, kambing, mga manok at itik na nagbibigay ng mga itlog sa araw-araw. Isang larawan ng simpleng buhay bilang taga-probinsya. Masipag ka lamang, hindi ka magugutom. Lola, pauwi na daw po ba si Mama? Ani Hera. Oo, pauwi na yon. Nag-deliver lang naman ng mga itlog sa bayan ng mama ninyo. Kaya bago pa kayo maabot ang madumi, maligo na kayo. Tara na, Hensi. Dito ka na, baka magalit si Mama at malaman niya na naglaro na naman tayo doon sa palayan. Sinasabi ko talaga sa inyo, kapag nalaman niya ng mama ninyo, papaluin niya talaga kayo. Kasi naman Lola, si Haya kasi binato kami ng putik ni Hera Gumanti lang naman po kami. O Shasha, bilisan niyo na't nang malabhan ko na yung mga damit ninyo. It's been 4 years nang umuwi ang pamilya Esteban sa probinsya. Upang makamove on na rin sa pagkamatay ng asawa at isa sa mga anak ni Nanay Lourdes Esteban. Sa ngayon ay si Weyan
Ang mga anak nito at ang ina ng dalaga ang magkakasamang namumuhay sa payapang lugar na iyon. Tanging kabuhayan ay mga paitloging itik, mga gulay at mga mais na binibenta sa bayan tuwing linggo. Salamat Aling Carol. Salamat din Weyan. O, iyong order kong pechay sa linggo ha. Areglado Aling Kareng. Dagdagan mo na rin ng sayote at kalabasa. Nagagalak na tumango bago tumalikod ang dalaga. Ganda, halika muna at dalhin mo na ito sa mga anak mo. Lumingon si Weyan sa kaliwang bahagi niya, si Tata Abon, ang negosyante ng mga candy at matatamis na tsokolate. Naku, salamat ho. Minsan dalhin mo sila dito ulit at namimiss ko na mga makukulit na yon. Oho, sa linggo dadalhin ko sila. Salamat ho ulit sa mga ito. Hula niya ay mga tsokolate iyon na malimit na libreng ibinibigay ni Tata Abon sa 3 mga bata. Sa 4 na taong pamamalagi niya sa San Carlos, halos kilala na rin siya sa palengke. Dahil halos ang tindang balot at mga itlog rito ay mula sa kanila, masaya na siya kahit hindi mayaman. Maibigay lamang niya ang pangangailangan ng 3 mga anak, sapat na iyon sa kanya. Hindi siya naghahangad ng magarbong buhay dahil aanhin niya yun kung magulo naman ang buhay. Masagana siya sa pagmamahal ng mga anak, doon pa lang panalo na siya. Patungo na siya sa sakayan ng jeep pa uwi. Nakabili na rin siya ng mga groceries at pang-ulam sa 1 linggo. Ganito ang routine niya tuwing linggo, magdi-deliver at mamimili bago umuwi sa barangay. Nagpapasalamat talaga siya dahil sa 4 na taong pamamalagi rito, naging mabuti pa rin ang Panginoon kahit may nagawa siyang kasalanan. Napakalakas na busina ng isang magarang sasakyan ang nakapagpahinto sa paglalakad niya. Napabalik siya bigla sa tabi ng kalsada dahil sa gulat. Miss, sasakay ka? Palis na ang jeep. Oho, isang mabilis na lingon lang sa nagbusina sa kanya bago tumakbo patungo sa jeep, nakakaandar pa lamang. Buwisit na to. Bulong niya nang makasakay habang nakatitig sa sasakyan sa unahan. Hindi niya nakita kung sino ang driver. Tinted kasi ang salamin nun. Sir, mukhang hindi rin nalayo ang hinahanap ninyo. Kagaya nyo, nasa San Carlos lang din siya. Ani ng lalaking driver ng sasakyang yun habang may kausap sa cellphone. Tutok na tutok ang tanaw sa jeep, nakakausad pa lamang. Mama! Dito na si Mama! Sa kalsada pa lang, rinig na ni Weyan ang boses ng mga anak niya. Napapangiti siyang bumaba, dala ang ilang plastik na may mga lamang pinamili. Sunod-sunod na nagmano ang 3 at isa-isang kinuha ang kanyang hawak. Ako na dyan, Hera. Mabigat yan, anak. Eto na lang sa'yo, walis tambo. Sabay abot nun sa bata. Mama, may pasalubong po ba kami? Gusto ko ng tsokolate, Mama. Meron ka po bang binili, Ma? Sa loob nyo nakalkalin yan. Pasok na muna sa bahay, mga bata. Muling binuhat ng 2 anak niya ang isang plastik. Sa kusina, doon siya dumaan. Sumunod naman ng 3. Hindi pa nga nailalapag sa kahoy na mesa, ay kanya-kanya ng halungkat ang 3. Ito, may tsokolate! Nang makita ang plastik na ibinigay ni Tata Abon kanina, ganun na lang ang saya ng mga bata. Thank you po, Mama. Kay Tata Abon galing yan, mga bata. Thank you po kay Tata Abon, Mama. Napangiti na lang siya dahil nasagot ang mga ito ay nasa sala na. Napakasarap sa pakiramdam na may ganitong mga anak. Mabait, matulungin, magalang at hindi madamot. Kadalasan nga lang ay makukulit na natural lamang sa mga bata. 3 babae ang ipinanganak niya at lahat ng mga ito kamukha ni Aleo Masari. Kadalasan nagtatanong ang 3 kung nasaan daw ang papa nila. Lagi niyang sagot, malayo at hindi na makakauwi pa. Kung magtatanong ulit, ganun pa rin. Hanggang siguro napagod na lang dahil wala siyang ibang sagot kundi iyon lamang. Ayaw niyang magpaliwanag, ayaw niyang malaman ng mga ito ang totoo. Dahil ang Aleo na yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging masaya ang ate niya hanggang sa kinuha ito sa kanila. Mahiya pa itong i-blackmail ang ate niya. Para sa pera ay magiging surrogate ito ng hayop na yun. Mabuti na lang at hinalungkat niya noon ang mga gamit ng atiwela niya. Kaya nalaman niyang ito pala ang dahilan kaya na-depress ang kapatid niya. Dapat lang na itago niya ang triplets. Kahit sa paraan lang na iyon, maiganti niya ang ate niya sa panluloko nito. Isa pa,
Napamahal na sa kanya ang mga bata. Sa tiyan pa lang, natatakot na siyang kunin ni Aleo kapag nanganak siya. Isa rin iyon sa mga dahilan kaya nagpasya siyang magtago na lang. At iyon siguro ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya sa buong buhay niya. At kung ito lang din ang paraan para matahimik silang pamilya, kahit habang buhay pa silang magtago kay Aleo Masari. Weyan, magandang hapon. Mula sa kalsada, natanaw niya agad si Ate Belen. Kumakaway pa ito habang papalapit. Nasa labas kasi siya at kinukuha sa sampayan ang mga natuyong damit nila. Bakit Ate Belen? Baka gusto kong samahan ng nanay mo bukas ng umaga. Saan naman ho? Diyan lang sa rest house ng anak ni ex-gov. Ang sabi kasi sa akin ng caretaker ay magbabakasyon daw. Gustong ipalinis ang buong bahay para maaliwalas at walang alikabok. Gusto ho yan ni nanay. Kaso ho masakit ang tuhod nun. Inaatake na naman ng rayuma. Di ikaw na lamang. Sayang yung bayad weyan. Malaking magbigay ng bayad ang may-ari nun, sabi ni Dante. Bukas na ho ba yan? Oo, mga hapon pa naman daw darating yung may-ari. Kaya umaga tayo maglilinis. Isa pa magpupunas, magwawalis at magpapalit lang naman tayo ng mga bedsheets at mga kortina. Pwede namang labahan ng mga kortinang pinalitan sa bahay na. Ako na ang bahala doon, basta malinis lang natin ang buong bahay. May mga bata kasi ako nga alagaan, Ate Belen. Isama mo, walang problema. Isa pa, libre ang agahan at tanghalian natin, sabi ni Dante. Kaya walang problema. Sige na mama, isama mo na po kami. Behave lang kami doon, promise. Nagulat pa siya nang malingunan na nasa likod pala niya ang 3 bata habang nakikinig. Please mama, tutulungan ka po namin. Ngiting usal ni Hera. Pilit siyang napangiti. Sige na Ate B, sasama na ako. Kami po mama, kami dapat kasi kasama pati ang mga anak mo po mama. Oo na, sasama kami Ate Belen. Natawa na lang ang babae. Mama, ang ganda ng bahay na to, di ba po? Oo anak, kaya wag kayong basta-bastang mangingialam ng gamit ha. Baka makabasag kayo, wala tayong pambayad. Opo mama. Wow, ang yaman po siguro ng may-ari nito mama. Ngumiti siya. Hindi maipagkakaila sa mga mata ng anak niya ang pagkamangha sa bahay na pinuntahan nila ngayon. Bukod sa bato ang lahat ng bahagi ay napakalaki rin. Halata talagang napakayaman ng may-ari. Dahil ayon kay Ate Belen, rest house lang daw ito. Pero parang mansyon naman ito sa laki. Hera, Haya, halik kayo doon. Napalingon ng dalawa kay Hensi. Bakit? May duyan doon sa may puno. Nagningning agad ang mga mata ng dalawa nang marinig ang duyan. Agad-agad nagpaalam ang mga ito na kung pwede, doon muna ang 3. Pumayag naman siya. May kaunting bilin lamang na wag lalayo o lalabas ng gate. Wag ding gagalawin kung ano ang makita dahil baka masira. Weyan, halika na. Nandito na si Dante. Pinasadahan pa niya ang 3 bago pumasok sa main door. Ang sabi ni Sir, linisin lahat ng dapat linisin. Papalitan ng lahat ng pwedeng palitan ng mga kortina. Nag-iwan ako ng 1 kilong karne. May mga sangkap na rin dyan, kayo na ang bahala. Bumili na rin ako ng tinapay. Palaman at inumin ninyo. Wala kasing stock ang ref dahil bukas pa daw palalagyan. Aalis ka ba? Ani Ate Belen. Oo, kailangan kong samahan si Mrs. sa bayan para sa check-up niya. Isa pa, malapit na ring mga anak yun, baka anong mangyari. Babalik ako bago magtanghali. Siguro, nasa 43 hanggang 45 na si Dante. Kulot ang mahaba nitong buhok na pinusod ng basta na lamang. Payat na maitim dahil may lahi kasi itong Ita. Mabait si Dante at ito na ang katiwala raw ng may-ari ng bahay na ito noon pa man. O sige na, kami nang bahala rito. Pagtalikod ng lalaki, nagsimula na rin silang maglinis. Sa taas si Ate Belen habang sa baba naman siya. Sakop niya ang sala, kusina at mga silid sa baba. May 2 silid roon na ang isa ay bodega. Kapag natapos niya, sa labas na rin siya maglilinis. Ayos na rin yun, kesa siya pa ang maglalaban ng mga cover. Kusina ang unang nilinisan ni Weyan. Pasado 7:00 na iyon ng umaga. Hindi na sila nag-agahan rito dahil kumain na sila ng mga bata bago umalis kanina. Habang naglilinis, naririnig niya ang tawanan ng 3 sa labas. Tuwang-tuwa sa duyan na nakita ni Hensi. Next na pasukan ay mag-aaral na ang mga ito sa daycare. Hindi niya ipinasok nitong kakatapos na pasukan
Dahil babalik naman daw kasi ulit dahil hindi tugma ang edad. May sinusunod raw kasi ang DSWD ngayon na kung hindi umabot ng 5 taon ay hindi makakapag-kinder. Kaya para hindi masayang ang kakahatid sundo niya, hindi muna niya pinapasok. Inabot ng 1 oras at kalahati ang paglilinis niya sa kusina. Hinugasan niya kasi lahat ng mga gamit doon at naglampaso na rin. Pati mga bintanang salamin, pinunasan niya mula sa loob hanggang sa labas. Ang gaganda ng mga gamit at purong mamahalin. Puro made in Japan yun na talagang tatak matibay. Habang abala si Weian sa paglilinis, naroon lamang ang 3 sa hardin. May magarang sasakyan na tumigil sa tapat ng gate. Tumigil ang mga bata sa pagduduyan at nagkatinginan. "Buksan mo, Hera." "Bakit ako? Ikaw ang panganay kaya sa atin." "Ano? Di ba nauna si Hensi?" "Oo nga, pero ikaw ang huling lumabas, sabi ni Mama. Kaya panghuli siya ang panganay." Napasimangot ito. Tinulak pa ni Haya. "Aray, oo na nga. Sumbong ko kayo kay Mama." "Sasamahan ka na nga namin, tara na." "Haya, tinulak mo ko. Paano pag nadapa ako? Tumama ang ulo ko sa simento tapos nagdugo. Eh di maho-hospital ako. Saan tayo kukuha ng pera? Eh di kawawa naman si Mama." "Shh, sorry na. Grabe naman ang haba ng sinabi mo." Natahimik lang ang 3 nang nasa may gate na. Hindi nila agad yun binuksan. Sumilip sila sa siwang ng gate. "Bakit po?" ani Hera. Maya-maya, bumukas ang driver seat. Nagkatinginan pa ang 3 nang makitang bumaba ang mga paaron. Pagsara ng pinto, namilog bigla ang mga mata ng mga ito nang makita ang kabuuan ng lalaking bumaba. "Hello, can you open the gate for me, sweeties?" Baritonong usal ng tinig na iyon. Nagtinginan muli ang mga bata. Tinitigan ang mukha ng bawat isa. "Kamukha natin siya." Sabay-sabay na bulong ng 3. "Ako po si Hera." Tsaka nito itinuro si Hensi at Haya. "Nice to meet you, Tri. My name is Aleo Masari. Pero pwede niyo akong tawaging Tito Ali." Nakatitig lang ang 3 sa lalaki. Ani mo'y minimemorya ang bawat hugis ng mukha nito. "Ikaw po ba ang may-ari ng malaking bahay na ito, Tito Ali?" ani Hera. Dahil ang dalawa nitong kapatid, hindi naaalis ang tingin sa lalaki. Ginulo ng lalaki ang buhok ni Hera. "Not really. Si dad ko to dati." Mahinahon at baritonong sagot nito. "Eh di sa'yo na po to, Tito, kasi daddy mo naman po ang may-ari." Ngumiti ang binata. "Maybe. By the way, bakit kayo nandito? May kasama ba kayo?" "Opo, Tito. Kasama namin si Mama. Naglilinis sila ng bahay mo po." Tumango-tango ito. Ganun ba? Gusto niyong pumasok ng bahay?" "Mamaya na po, Tito. Doon kami sa duyan. Ang ganda po ng duyan dito, Tito. Kasya kaming 3. "Really? Nice to hear that." Tatalikod na sana ang mga bata nang magtanong ang lalaki. Mukhang napansin din ito ang napapansin ng 3 sa mismong lalaki. "Pwede ko bang malaman kung anong pangalan ng mama ninyo?" Si Hera ang unang lumingon dahil ito ang nasa hulihan. Nauna na kasi ang 2 kapatid nito sa duyan sa unahan. "Si Mama po. Ang pangalan po ng mama namin ay Sir, nandito na ho kayo. Hindi ho kayo nakapagsabi agad. Akala ko ho mamayang hapon pa kayo darating." Si Dante nakatiwala ng bahay. Galing ito sa labas ng gate. Tumigil sa pagsasalita si Hera. Nang lumingon si Aleo sa lalaking kararating lang, tumakbo na rin ang bata palapit sa mga kapatid nito. Tatawagin pa sana ni Aleo nang magsalita muli si Dante. "Kanina pa po kayo, sir?" "Kadarating ko lang din. Pasensya na po. Ngayon pa lang nililinis ang bahay. Akala ko kasi mamaya pa kayo darating, sir." "It's okay, Dante. May meeting ako this morning sa El Salvador Resort. Sumaglit lang ako dito para idaan ang mga bagahe ko for a week." "Ganun po ba? Sige po, sasabihin ko na lang kinabilan. Nabilisan para pagdating niyo po, malinis na po ang buong bahay." "Sige, pakiakyat na lang ang mga gamit ko. I need to go. 9 a.m. ang meeting." "Okay, sir. Sige po." Si Dante na ang nagbuhat ng mga gamit ni Aleo. Nang maibaba ang mga iyon, pinasok iyon agad ng lalaki. Habang papasok ng sasakyan, hindi maiwasan ni Aleo na titigan ng mga bata sa unahan. Nagtatawanan ng mga ito habang nasa loob ng uway na duyan. Nakaramdam ito ng kakaiba. Hindi maiwasang magtaka ng binata, lalo na at kamukha nito ang 3.
O baka naman nagkataon lang. Tito Ali, saan ka pupunta? Pasara na ang pintuan ng driver's seat nang bumulaga ang isa sa tatlo. May meeting lang si Tito. Pwede po ba kaming sumama, Tito? Ha? Gusto niyong sumama sa akin? Sabay-sabay na tumango ang mga ito. Sandali lang po kayo, di ba po? I'm not sure, but I'll try it. Sama tayo? Baka magalit si Mama. Sabi ni Tito, sandali lang naman daw. Magpaalam kaya tayo. Saglit lang naman, Hera. Tumingin ito sa lalaki. Di ba po? Tumango ito na parang hindi sigurado. Baka hanapin kayo ng mama ninyo. Mag-aalala yun. O sige na nga, ako nang magsasabi kay Mama. Wait nyo ako hahaya, Hera. O sige, bilisan mo Natatawa si Aleo sa tatlo. Para na kasing matatanda ito kung magsalita. Pag-akyat ng dalawa, tsaka ito nagtanong sa mga bata. 4 na po kami, Tito. Ang adorable ng mga bata. Matalino rin kong sumagot. Nakakatuwa pero hindi talaga nito maiwasang magtaka talaga. About your mother. Ano nga ulit yung... Dito na ako. Pumayag na si Mama. Bumukas ang front door. Doon pumwesto si Hensi kung hindi nagkakamali si Aleo. Seatbelt please, sweeties. Okay po, Tito. Sabay-sabay na tugon ng tatlo. Anong sabi ni Mama, Hensi? Palabas na sila ng gate. Nayuko ang bata sa tabi niya at tila nag-iisip ng isasagot. Ingat daw, sabi ni Mama. Mr. Masari, magandang umaga. Agad nalipat ang tingin ng babaeng bumungad sa kabababang lalaki sa tabi ng binata. Sumunod rin ang mga bata at lumapit dito, kaya nalipat sa mga bata ang tingin ng babae. Nasa middle age pa lang ito at magandang babae. Makapal ang make-up na may maikling miniskirt. Kaunting liyad lamang, tatambad na ang panloob nito. Nakaanboto ng 2 botones nito, kaya lumuluwa ang hinaharap ng babae. May anak ka na? Kumapit ang 2 bata sa magkabilang kamay ni Aleo. Tila natatakot sa titig ng kausap nito. Excuse me, Sandra. Anito, bago tumalikod kasama ang tatlo. Sino po yun, Tito? Si Sandra nga yun, ani Hera. Hindi, I mean, is ano yun ni Tito? That's Sandra, isa sa mga kamiting ko. Pwede bang dito lang kayo sa car? Sasaglit lang si Tito sa loob. Huwag kayong lalabas para hindi kayo mawala. Hindi kayo pamilyar sa lugar kaya wag na muna kayong lalabas, okay? Tumango ang tatlo. Mabilis ka lang po ba, Tito? Yeah, stay here in the car. Dito na muna kayong tatlo, ha? Opo, Tito. Behave, okay? Para pag natapos ang meeting ko, bibili tayo ng ice cream. Napasigaw naman ng 3 bata. Napapangiting lumabas si Aleo ng sasakyan. Babalik din naman ito agad. Habang kasama ng binata ang mga bata, abot langit naman ang pag-aalala ni Weyan kung saan nagpunta ang triplets dahil kanina nasa hardin lang ang mga ito ngunit biglang nawala roon. Ate Belen, nakita mo ba ang mga anak ko? Di ba at nasa labas lang sila kanina? Wala na sila doon, ate. Baka lumabas ng gate. Napa-sign off the cross siya. Ate, wag naman sana. Tsaka nakasarado ang gate, di ba? Puntahan mo nga doon at baka nakalabas na. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Ate Belen, tinakbo niya agad ang pathway patungo sa gate. Hera? Haya? Hensi? Diyos ko, nasa na ba kayo? Sinabi kong huwag kayong lalabas ng bahay. Hindi kayo nakikinig. Napapaluha siya habang inililibot ang paningin sa magkabilang bahagi ng kalsada. Hindi alam ang gagawin kung sino ang pagtatanungan dahil kahit magsisisigaw pa siya ng paulit-ulit, walang pwedeng mapagtanungan dahil nasa dulo yun ng barangay at walang ibang bahay doon maliban sa malaking bahay kung nasaan sila ngayon. Nakita mo ba? Nahanap mo ba? Hindi pa, Ate Belen. Hindi pa tayo pwedeng mag-report sa mga pulis. Wala pang 24 oras na nawawala ang mga bata. Pero ate, paano ko napahamak ang mga anak ko? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hinayaan ko lang sila na hindi ko man lang sila sinilip, ate. Wala kang kasalanan. Magtanong tayo kay Dante. Baka sumama sila kay Dante. Nang marinig ang sinabi ni Ate Belen, bumalik siya sa loob ng bahay. Nakita niya kasi si Dante kanina. Baka hindi pa ito nakakaalis. Dante? Dante? Nasaan ka, Dante? Sinuyod niya ang bawat bahagi ng bahay, ngunit wala siyang Danteng nakita. Dante, nasan ka?
Wala na si Dante rito. Nakaalis na yata. Nakita ko kanina mula sa taas may sasakyang dumating. Baka kasama nung sasakyan ng mga bata. Anong sasakyan, Ate Belen? May magarang sasakyan na dumating kanina. Pero mukhang umalis naman agad. Wala na sa labas eh. Kilala niyo ho ba? Mukhang yun ang may-ari ng bahay. Anong pangalan, ate? Kilala mo ba? Baka kasama niya ang mga bata. Hindi ko alam ang pangalan ng anak ni ex-gov, pero alam ko ang apelyido. Ano ho? Masari. Doon na dumagundong ang kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay ni Weyan. Hawak ang litrato ni Aleo. Nasa gilid siya ng bintana sa second floor kung saan naglinis si Ate Belen. Naghanap talaga siya ng patunay na kung ang nasa isip ba niya ay totoo. At hindi nga talaga siya nagkamali. Ang larawan ni Aleo ang bumungad sa kanya sa kwartong yun. Hindi makapaniwalang na ibaba niya ang larawan. Sa ibabaw ng dingding sa taas ng kama nito, may malaking portrait din doon ng lalaki. At animoy isa itong mataas na tao sa tindig at ayos. Sumikdo ang puso niya nang maalala ang atiwela niya na halos magpakamatay dahil sa panluloko nito. Tapos ay ginawa pa ito na surrogate. Napakawalang ya talaga ni Aleo. Weyan, nasa baba si Dante. Nang marinig iyon buhat kay Ate Belen, kumilos agad siya palabas ng silid na yun. Kinakabahan siya na hindi maintindihan. Lalo na at madaldal ang tatlo. Siguradong sasabihin ng mga bata, oras na nagtanong si Aleo kung sino ang mama ng mga ito. Malalaman ng taong yun na siya ang mama. At malamang sa malamang, kukunin nito ang tatlo. Hindi siya papayag na makuha ni Aleo ng ganun-ganun na lang ang mga bata. Dugot pawis niyang inalay para buhayin at talagaan ng mga bata. Oo, sumama. Hindi mo ba alam? Nagpaalam yata sa'yo. Hindi ko papayagan kapag ganun. Hindi ko nga kilala yung sinamahan nila kaya paano ko papayagan? Napakamot ng batok si Dante. Di bale, hindi pa babayaan ni Sir Aleo ang mga bata. Babalik din sila. May pinuntahan lang na importante yun. Hindi pwede, Dante. Tawagan mo ang amo mo. Sabihin mong iuwi ang mga anak ko dahil nag-aalala ko. Tinignan siya ng ilang sandali ni Dante. Nahalata yatang galit siya kaya gumalaw na ito matapos ilapag ang mga groceries sa mesa sa kusina. O sige, pero baka nasa meeting pa, hindi tayo sigurado. Baka pagalitan ako ni Sir. Basta tawagan mo na lang. Bakit kasi dadalhin ng mga anak ko na walang pahintulot galing mismo sa akin? Kung may utak yan, sana man lang sinabi sa'yo o kay Ate Belen na dadalhin ng mga bata o inutusan ng isa sa mga bata na magpaalam. Alam niya bang kidnapping ang pwedeng ikaso sa kanya dahil sa ginawa niya? Sa lakas ng bulyaw niya, napaatras si Ate Belen. Huwag namang ganyan. Sa nakita ko kanina ang mga bata ang kusang sumama at nagpaalam daw yung isa sa mga anak mo. Sabi pumayag ka. Sabing hindi nga, Dante. Lumapit si Ate Belen at pilit siyang pinakalma. Tawagan mo na, Dante. Alam mo namang nanay lang si Weyan para mag-alala ng ganito. Sige na, ibalik na lang kamo yung mga bata para matapos na ito. Hindi sumagot ang lalaki. Lumabas ito ng kusina matapos kunin ang cellphone sa bulsa. Naririnig niya ang pagring ng kabilang linya. Nakakadalawang dial din ito matapos iabot sa kanya ang cellphone. Ngunit hindi niya tinanggap at si Dante ang pinagsalita. Hello, Dante. Sir, pwede ho bang ibalik niyo na raw ang mga bata rito sa bahay? Nag-aalala ang nanay ng triplets at kulang na lang lapain ako sa galit. Nilingon nito ang tatlong bata na nakaupo sa isang ice cream shop. Sarap na sarap sa kinakain. Why, alam niya naman hindi ba? Mukhang hindi po nagpaalam ang mga bata. Wala daw po siyang alam. Nang marinig yun, bumalik ito sa kinauupuan sa tapat ng tatlo. Hensi, hindi ka ba nagpaalam sa mama ninyo kanina? Tumigil ang lahat sa pagkain. Nayuko ang batang tinanong niya. Kasi po tito, baka hindi kami payagan kaya hindi ako nagpaalam kay mama. What? Hindi ka nagpaalam? Pero sabi mo nagpaalam ka at pinayagan tayo. Ani Hera. You lied? Why did you do that? Patay na tayo kay mama nito. Wika naman ni Haya na tila biglang nawala ng gana. Kasi naman, gusto ko lang namang makasama at maranasan natin sumakay ng sasakyan gaya kay Tito Ali, di ba? Sumang-ayon ng dalawang kapatid. Kahit na, magagalit na sa atin si mama niyan. Tama na. Ako nang bahalang magpaliwanag sa mama ninyo. Pilit nitong pinakalma ang mga bata. Binalikan si Dante sa kabilang linya. Pwede ko bang makausap ang mama ng mga bata? Ilang sandaling katahimikan bago sumagot si Dante.
Hindi daw po. Basta ibalik niyo raw po ang mga anak niya. Okay, I will. Pasensya na kamo. Uuwi na kami. Desmayadong anito. Pagka-off ng phone nito, nagbayad lang si Aleo sa cashier. Tsaka sila lumabas ng establishment. Magagalit si Mama Weyan. Pagagalitan na tayo nun talaga. Ngunit biglang natigilan ng binata sa narinig na pangalang binanggit ni Hera. Ano ulit ang pangalan ng mama ninyo? Tumingin sa kanya ang mga bata. Mama Weyan Esteban po ang mama namin, Tito Ali. Hindi na nakasagot ang binata dahil sa sobrang gulat sa narinig sa mga ito. Ate Belen, ikaw na ang kumuha sa mga bata. Hihintayin ko sila sa bahay. Huwag mong sasabihin kung sino ang mama ng tatlo, ate. Bakit ba? Basta, tsaka ko na ipaliliwanag, ate. Kunin mo sila pagdating at iuwi agad. Kailangan ko ng mauna. May aayusin lang ako. Nagtataka man, sumang-ayon na lang ang kausap niya. Sa dinaanan nila kanina siya dadaan. Ang sabi ni Dante, pauwi na raw ang mga bata, kaya bago pa man siya makita, kailangan niyang umalis agad para hindi siya makita ni Aleo. Hanggat maaari, gagawin niya lahat para hindi makuha ng lalaking yun ang mga bata sa kanya. Mahal na mahal niya ang triplets. Weyan, nandiyan na sila. Bigla siyang kinabahan. Ang bilis naman kung ganun. Parang ilang minuto pa lang nakausap ni Dante si Aleo, tapos nandito na kaagad. Sige ho, puntahan mo na ate. O sige na, umalis ka na. Mama! Kakalabas lamang niya ng pintuan sa kusina nang marinig ang tawag ni Hera. Sinundan pa iyon ng dalawa pang tinig, kaya mas kinabahan siya lalo. Mas binilisan ni Weya ng paghakbang. Umikot siya sa likod ng bahay upang doon dumaan palabas ng rest house. Doon din kasi sila kanina dumaan. May maliit na gate roon na pwedeng madaanan kung pupunta sa sentro. Naririnig pa rin niya ang mga tinig, ngunit maya-maya, nawala rin naman. Baka kinausap ni Ate Belen. Sana lang talaga'y wala pang nababanggit ang mga bata tungkol sa kanya. Dalangin niya yon, kahit napaka-imposible. Dahil kahit sino magtataka, lalo na't kamukhang-kamukha ni Aleo ang mga bata. Animoy babaeng version ng lalaki ang tatlo. Hangus na hangus si Weyan. Lakad-takbo ang ginagawa niya para lamang makarating agad sa bahay nila. Ilang minuto rin ang pagtakbo niya nang marating ang bukana ng kalsada. Mula roon, hindi na siya mahihirapang maglakad dahil kalsada at ispalto na ang daan. Samantalang kasukalan ng pinanggalingan niya bago lamang. Weyan, ang mga bata. Ngunit tuloy-tuloy siya sa pagpasok ng bahay. Pag-akyat sa kwarto ng tatlo, nagsimula namang mag-impake. Takot at kaba ay naghahalo-halo sa kanya. Oras na dumating ang mga bata, aalis sila pabalik sa Maynila. May pera pa naman siya na pinagbilhan ng mga itlog at gulay. Sasapat pa naman yun para makarating ng Maynila. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapasok sa maleta ang mga damit ng mga bata? Nay, wala ng oras. Kailangan kong itakas ang tatlo. Ano? Ano bang nangyayari? Tsaka na ako magpapaliwanag, Nay. Ang importante sa ngayon, hindi malaman ni Aleo na buhay ang mga bata. Aleo? Nasaan siya? Nandito ba siya? Oo, Nay. Ang bahay na nilinis namin ni Ate Belen, bahay ng hayop na yun, Nay. Bahay niya ho. Habang kausap ang ina, abala siya sa pag-ayos ng mga gamit. Basta maipasok sa maleta ay okay na yun. Wala na siyang oras para tupiin at ayusin pa ang pagkakalatag sa maleta. Dahil oras na dumating ang mga... Weyan, nandyan ka ba? Pilit ikinalma ang sarili bago siniper ang maleta. Nilingon niya ang ina. Si Belen na yun. Mag-impake na rin ho kayo, Nay. Aalis na tayo rito. Paano ang mga alaga natin? Yung bahay, yung mga hayop natin, Weyan. Si Ate Belen na ang bahala dyan. Basta ho mag-impake na kayo, Nay. Anya bago lumabas ng kwarto. Pagbaba niya, sumalubong agad ang mga bata. Si Ate Belen nasa may pintuan. Nakangiti ito ng pilit. Umakyat na kayo't magbihes. Bakit po? Ani Hera. Basta bilisan ninyo. Opo, Mama. Hindi na niya nilingon ng tatlo. Yabag na lang ang magpapatunay na paakyat na ang mga ito. Ate, anong sabi? Ano kasi, Weyan? Wala bang itinanong ng kung ano ang taong yun? Ang totoo niyan. Lumingon si Ate Belen. Doon lang din lumabas mula sa kung saan si Aleo. Dumagundong ang kanyang puso. Mag-usap na lang muna kayo. Mauuna na ako, Weyan. Ate Belen. Itatakas mo ang mga anak ko? Animoy natuod si Weyan nang marinig ang galit na baritono nitong tinig.
Madiin ang naging bawat titig ni Aleo. Maging si Weyan ay ganun din dito. Pansamantalang katahimikan ng pumailan lang. Tanging huni ng mga ibon at mga manok ang maririnig. Kung minsan pa'y alingaw-ngaw ng inahing baka na hinahanap ang napalayong cab nito. Naroon sila sa tapat ng mamahaling sasakyan nito sa gilid ng kalsada. 5 metro ang layo ni Weyan sa binata na nakasandig mismo sa sasakyan nito habang nakakross ang mga kamay. Itatakas mo sila? You can't do that again, Weyan. Sa tinig nito, halatang halata ang gigil. Sinabi mong hindi nabuo ang bata. Sinabi mo sa doktor na walang nabuo. Pero ang totoo, 3 ang nabuo sa similya na mula sa akin. How could you do this to me? Maayos ang naging pag-uusap ninyo ng doktor na kinuha ko. Marahas niya itong tinitigan. Dahil niloko mo ang ate ko. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga na ikaw ang lalaking nanloko sa ate ko, hindi ako magpapaturok ng similya mo. Ngayon alam mo na siguro kung bakit ko nilayo ang mga bata sa iyo, di ba? You have no right to do such thing. Ikaw ba ang nasa posisyon ng ate mo? Wala kang alam una pa lang. Sana nagtanong ka kung ano ang nangyari, Weyan, bago ka manghusga. You don't know nothing. Bumabase ka lang kasi sa mga nakita mismo ng mga mata mo. Narinig mo ba ang paliwanag ni Wela or paliwanag ko? Wala akong pakialam kung ano man ang nangyari sa inyo noon. Ang alam ko, umiyak at kamuntik pang magpakamatay si ate dahil sa depression at dahil yun sa'yo, Aleo. At isa pa, kahit anong gawin mo, hindi ko ibibigay ang mga bata sa'yo. Ako ang nagluwal. Ako ang nag-alaga sa kanya kaya wala ka magagawa. Bayad ka sa mga yun, Weyan. Kaya sa ayaw mo't sa gusto mo, ako pa rin ang biological father ng mga bata. Hindi ko sila ibibigay sa'yo. Kung ganun, korte ang babawi sa kanila mula sa'yo. Natameme siya. Napabawi rin agad ng tingin. Hindi ito nagbibiro. Walang bakas ng pagbibiro sa mga mata nito. Bigla siyang natakot. Hindi pwede. Sa tingin mo papayag ako? You have no choice. Para siyang sinakluban ng langit at lupa ng mga oras na yun. Mo'y biglang nawalan ng pag-asa. Lalo na at kausap niya ay isang bilyonaryo. Samantalang siya, hamak na magsasaka lamang. Mama! Mama, bakit ka po umiiyak? Tito Ali, inaway mo po ba ang mama namin? Sunod-sunod na yumakap sa kanya ang 3. Pumasok na kayo ng bahay. Pilit na binuhay ang tinig, ngunit ni isa, walang nais na sumunod. Inaway mo ang mama namin, Tito? Ani Hera, no, hindi ko yun gagawin. Pero bakit umiiyak po ang mama namin? Shh! Sige na mga bata, sumunod na kayo kay mama, pasok na sa bahay. Pero mama, just go. Tito, wag mo nga awayin si mama namin. Siya lang ang mama namin. Wala na kaming papa kaya please, don't hurt our mama ha? Ani Hensi. Hindi ko naman inaaway ang masakit lang ang ngipin ni mama. Sige na, pumasok na kayo doon. Nag-aalalang tumalikod ang mga bata. Kita niya na panaylingon pa ang mga ito sa kanila. Pinunasan niya ang mga luha. Kukunin ko kung ano ang akin. 4 years is too much para ilayo sila sa akin. Kung hindi pa ako nagbayad ng PI, hindi ko pa malalaman ng tungkol sa 3. Malaki ang kasalanan mo, Weyan. Ako ang kinilalang ina ng mga bata at ako lang ang nakakakilala sa kanila, Aleo. Kapag nawala ako sa kanila, mahihirapan ka dahil ako lang ang nakakaalam ng ugali ng bawat isa sa kanila. Gusto kong itama mo ang lahat, Weyan. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa akin. Babalik ako bukas ng umaga. Ano? Hindi. Wag. Hindi ko kakayanin. Wag mo silang kukunin. Sila na lang ang meron ako. Kung ayaw mong mawala sa iyo ang 3, sumama ka. Pero kung ayaw mo, magpaiwan ka. Simple as that. Wag mo na akong pahirapan pa dahil unang-una, wala akong kasalanan kung bakit nasaktan ng ate mo. She did that to herself at wala akong kinalaman. Pangalawa, pinilit kong isaayos ang gusto sa pagitan namin sa paraang nalalaman ko. Pero nagulat na lang ako na wala na siya. Hindi ko rin alam na ang sumalo ay ikaw na kapatid pala niya. Huli ko nang malaman mula sa doktor. Kaya bago mo ako sisihin, alamin muna kung ano bang nangyari. Pero kukunin mo pa rin ang mga triplets? Yeah, kasama ka. Mukhang hindi mo binasa ang agreement, Weyan, na mismong ikaw ang pumirma. Anong ibig mong sabihin? Oras na nailabas mo ng maayos sa mga bata, automatic ikaw ang ina. What? Hikbi at mahinang iyak ang naabutan ni Aleo ng umagang iyon sa sala ng bahay nila Weyan. Bakit po nag-lie ka, Mama? Hindi rin iyon gusto ni Mama, anak.
Sana nagsabi po ikaw ng totoo sa amin. Ani Hera at Hensi, panay kusot na mga mata ang tatlo. Hindi niya alam kung bakit umiiyak ang mga ito, gayong sinabi lang naman niya ang totoo. Siguro ay nasaktan lang ang mga ito dahil ang alam ng tatlo, hindi siya marunong magsinungaling. Totoo po na papa namin si Tito Ali. Tumango siya ng titigan ng mga ito. Pilit ang ngiti na pinakita niya dahil alam niyang nagtatampo ang mga ito sa kanya. Patawarin ninyo si mama. May mga bagay lang kasi na hindi namin napagkaintindihan ng papa ninyo kaya ito nangyari. Ano po yun, mama? Hinagod niya ang likuran ni Haya na siyang patuloy pa ring umiiyak. Sa ngayon hindi niyo pa maiintindihan. Tsaka nasasabihin ni mama kapag marunong na kayo mag-isip ng maayos at nakakaintindi na sa mga bagay-bagay. Tumango ito ng mahina. Papa! Nagulat siya't agad lumingon sa may pintuan. Si Aleo. Nakatayo ito sa bukana ng pinto. Tumayo ang mga bata at nagtakbuhan patungo sa lalaki. Papa! Sunod-sunod ang iyakan na kanina rin nangyari nang sabihin niya ang totoo. Kanya-kanyang yakap ang tatlo. Pumantay si Aleo sa mga bata at niyakap ng sabay-sabay ang mga ito. Subsub talaga ang mga mukha ng bata sa balikat, dibdib at likod nito. Ngayon lamang nakita ni Wea ng tagpong yun. Hindi niya alam kung maiiyak siya o matutuwa dahil nalaman ng mga bata ang tungkol sa ama na noon pa nais magkaroon ng tatlo. Hindi siya sang-ayon pero sa nakikita niya ngayon, talagang iba pa rin ang ama sa ina. Kahit nasabihin niyang hindi naghahanap ng ama ang mga bata, ramdam pa rin niya na kailangan ng mga ito ng isang papa. Masakit dahil alam niya na mahahati ng atensyon ng mga ito sa kanya at kay Aleo. Pero masaya dahil sa wakas, guminhawa na rin ang kanyang pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam na walang itinatago, magaan sa dibdib kapag walang kinikimkim na lihim. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin maayalis sa kanya ang pagtataka. Hindi kasi niya maintindihan ang agreement na pinagsasasabi ni Aleo kahapon. Papa, dito ka na ba kasama namin? Di ba ang papa dapat kasama ng mga anak? Oo nga papa, marami kaming itik dito, nandun sila sa ilog papa. Hindi napigilang mapangiti ni Aleo nang makita ang mga mukha ng mga bata, lalo na nang tawagin itong papa ng triplets. Kakaibang pakiramdam na ngayon lamang nito naramdaman. Mga anak, hindi pwedeng tumira dito ang papa ninyo kasi may trabaho siya sa Maynila. Biglang nalukot ang mukha ng mga ito. Iiwan mo po kami papa? Ibig sabihin, kami na lang ulit dito nila mama at lola. Bakit po kayo aalis? Parang hirap na hirap sagutin ang mga ito dahil sunod-sunod ang tanong. Hindi pa nga makapagsimulang sumagot, may tanong na naman. Sasama kayo kay papa sa Maynila. Nang marinig iyon ng tatlo, nagningning ang mga mata ng mga ito. Sasakay tayo sa kotse. Titira tayo sa big na bahay. Ngumiti ang lalaki. Maya-maya, muling bumalik ang tingin ng tatlo sa ama. Sasama si mama at lola, di ba po papa? Naku mga apo, walang tatao dito sa bahay natin. Kawawa ang mga alaga natin. Yung mga itik at mga baka magugutom kapag sumama ako. Tinignan siya ng tatlo. Sasama ka po sa amin, di ba mama? Nag-aalangan siya. Hindi alam ang isasagot niya. Yes, sasama din ang mama ninyo sa atin sa Maynila. Tara na, magliligpit na tayo ng mga gamit. Sa sobrang saya, naiwan na lang silang dalawa ni Aleo sa sala. Sinundan ng tingin ng mga bata at lola na tutulong daw sa pagliligpit. Don't worry, I assure you na ibibigay ko ang lahat sa kanila at maging sa'yo, Weyan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Aleo. Sasama lang ako dahil ayoko malayo sa mga bata. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano. Dahil mga bata lang ang dahilan kaya ako ito gagawin. Really? Na may kasabay na tawa. Alam mo ba na nakipaghiwalay si Wela sa akin dahil sa'yo? What? Namilog ang mga mata niya. Yeah, she did. Dahil ang kapatid niya ay nag-confess na may gusto itong guy. At ang pangalan, Aleo Masari. Napanganga na lang siya. Weyan, panatag kang sabihin sa akin ang lahat. Dahil ako ang natatanging best friend at ate na meron ka. Lahat-lahat alam ko tungkol sa'yo. Kung sino ang crush mo at mahal mo. Bilang ate, suportado kita sa lahat ng bagay. Pag-aaral o pag-ibig man yan. Noong nalasing ka, nasabi mo sa akin ang tungkol sa isang guy. Si Aleo Masari na may-ari ng mall sa tapat ng university kung saan ka nag-aaral. Alam kong crush mo siya noong una. Pero sa huli, naramdaman kong mahal mo na siya. Nasasaktan ako dahil boyfriend ko si Aleo.
na siyang crush mo. Kaya nga hindi ko sinabi sa inyo ni nanay ang tungkol sa kanya. Wala akong sinabi dahil baka masira ang fairy tale ng nag-iisang kapatid ko. Alam ko na hindi na rin ako magtatagal sa mundo dahil sa cancer na meron ako. Kaya para matupad ang pangarap mo, gumawa ako ng paraan. Nang mga oras na yun, alam kong 1 buwan na lang ang itatagal ko sa mundo. Kaya bago pa maubos ang oras ko, pumasok ako sa isang desisyon na alam kong hindi ko pagsisisihan. Yun ay ang tanggapin ng nais ni Aleo na babayaran niya lahat ng pagkakautang ng tatay. Pumayag lang ako maging surrogate. Alam kong kasal ang susunod matapos nun. Kaya imbis pangalan ko ang nasa agreement, pangalan mo ang pinalagay ko. Oras na pumirma ka sa papel, automatic na ikaw ang ina at asawa ni Aleo. Natupad ko ang pangarap mo, Weyan. Ang makasal ka sa mahal mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Narito lang ako nakatunghay sa'yo. Wala akong hinakit sa'yo, Weyan. Sa sakit ko lamang ako nagagalit. At ang depresyon na nakikita mo, pag-iyak at pagtangis ko tuwing hating gabi. Dahil iyon lahat sa sakit ko, Weyan. Hindi ako galit sa'yo. You're forever, Ate Wela. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Wala siyang alam na ganun pala ang nangyari. Hindi niya alam na si Aleo ang boyfriend ni Ate Wela niya noon. Kaya panatag siyang magsumbong dito na nakita niya ulit si Aleo. Nakapagpa-picture at nakamayan niya ang lalaking crush niya. Huli na talaga nang malaman niya dahil kahit siya, hindi niya alam na ito ang ama ng kanyang triplets. Kung hindi pa niya hinalungkat ang mga gamit ng ate niya, hindi niya pa malalaman at ang sulat na ito mula kay Aleo. Are you okay? Napalingon siya. Kakabukas lamang ng pinto. Si Aleo ang naroon sa labas ng silid niya. Kahapon sila dumating dito sa Maynila. Kasama ang mga bata. Ang nanay niya ayaw umalis ng probinsya. Kawawa daw ang alaga nila. Kahit sinabi na ni Aleo na kukuha ng mga mag-aalaga ng mga hayop, matanda na raw ito para magbiyahe. Dalaw-dalawin na lamang daw nila minsan. Ayos lang ako. Sasama ka? Lalabas kami ng mga bata. Kayo na lang. Are you sure? Hindi na siya sumagot. Tinalikuran niya ito. Paglabas niya ng veranda, muli siyang naluha. Sana hindi na lang talaga niya inamin sa atin niya ang tungkol sa taong yun. Sana masaya itong lumisan. Parang kasalanan talaga niya ang lahat. Hindi siya naniniwala na kasal sila ni Aleo. Kung mga bata okay pa. Pero ang makasal ng hindi niya alam, napaka-imposible naman yata nun. Isa pa, bakit kailangang pahirapan ng atin niya ang sarili nito? Tsaka kung halimbawa mahalin din kaya siya pabalik ni Aleo. Let's go, sumama ka sa amin ng mga bata. Tumambol bigla ang puso niya. Si Aleo yun. Paglingon niya, nakatunghay ito sa kanyang likuran. Ano ba, Aleo? Hindi ako sasama. Gusto kong mapag-isa. Para magmukmok at umiyak dito? Ano bang pakailam mo? Bakit ka ba nangingialam? Mga bata lang ang concern mo dito. Hindi ako kasama. Ngunit natameme at nanlaki na lamang ang mata niya sa mabilis na halik nito. Did you forget? You signed the agreement, Weyan. Ibig sabihin, I am your husband and you are my wife. Naitulak niya ito, pero tawa ang sagot nito. Para siyang mababaliw. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang gusto nitong palabasin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ang linggo ay naging buwan. Noong una, hindi pa siya halos makapag-adjust dahil sa bagong paligid at bahay. Kung sa kanila kasi siya ang halos gumagawa ng lahat, dito ay may kasambahay na gumagawa para sa kanya at sa mga bata. Kukuha pa nga sana ng yaya si Aleo para sa 3 mga bata. Pero madiin niya iyong sinalungat. Sayang lang kasi ang pera. Lalo na at marunong na rin naman ng mga batang mag-alaga ng sarili. Ganito talaga kapag lumaki na hindi magarbo ang buhay. Maaga pa lang, namumulat ang mga bata sa mga trabaho. Ang daddy ni Aleo ay nasa ibang bansa raw. Hindi rin naman daw ito nakatira roon dahil ang bahay daw na iyon ay para lamang sa kanilang pamilya. May sariling mansyon ng ama nito sa Tagaytay. Kadalasan ay abala si Aleo sa trabaho. Ngunit hindi nito nakakaligtaan na makipagbanding sa mga anak nito araw-araw. Bago pumasok sa trabaho o pag-uwi sa hapon. Malaking kumpanya ang minamanage nito na ayon pa sa kasambahay na si Manang Eding ay meron na nun kahit sa ibang bansa. Sa 1 buwan na pamamalagi niya rito, hindi na sila halos nag-uusap ng binata. Mas mabuti nga yun para hindi na siya nahihirapan. Lalo na at sa tuwing kausap niya ito,
ate niya ang naiisip. Para kasing lumalabas na siya ang may kasalanan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Hindi niya naman kasi alam talaga. Pero ang sinabi ni Aleo na kasal, napatunayan iyon kahit walang vows na nangyari. Pirma lang talaga. Kaya nga minsan kapag gabi, natatakot siya na baka pasukin siya nito sa silid o kung anong gawin sa kanya. Pero ano ba itong nararamdaman niya? Na parang ang minsan, hinihintay din niyang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Para talaga siyang baliw. Sinabi na niya kay Aleo na punitin na lang iyong papel para tapos na. Hindi niya alam kung ginawa ba nito o sadyang nagpapapilit lang talaga ito. Oo, hindi niya itatanggi na mahal niya pa rin ito kahit minsan ang natabunan ng galit. Pero noong nalaman niya ang totoo, parang bumalik na naman ang paghanga niya. Ayaw talaga niyang ipakita, baka kasi kung anong isipin ng lalaki. Good morning, Aleo. Natigilan siya. Mula sa dining, tumayo talaga siya para silipin ang tinig ng babae. Sit down, Sandra. Thank you. Malambing na tugon ng babae. Sexy, sopistikada at tayong-tayo ang hinaharap. Magaling din itong mag-makeup, kaso'y masyadong makapal. Pero maganda ang hinaharap, kulang na lamang ay lumuwa. Sabi ni Darl, on vacation ka raw, kaya dinala ko na ang mga papapirmahan sa'yo. You know naman, hindi ito pwedeng magbakasyon. Natawa pa ang babae, nakasilip pa rin siya. Nasaan ang mga anak mo? Ang alam ko, inuwi mo na dito sa mansyon mo. Nasa taas, maya-maya pa bababa ang mga yon. I'm happy for you, Aleo. How about a mother? Baka gusto mong mag-hire ng mami para sa triplets mo. Nag-igting talaga ang bagang niya nang makitang kumapit ito sa braso ni Aleo. Magkatabi lang naman kasi ang mga ito sa upuan. Nagiinit ang tenga niya. Tumawa lang din ang malanding si Aleo. Wala man lang sinabi tungkol sa kanya. Manang, saan mo dadalhin yan? Sa bisita po, ma'am. Ako na dyan, Manang. Nagulat pa ang kasambahay nang agawin niya ang maliit na platito na may nakapatong na juice. Inilugay niya ang mahabang buhok niya. Inayos ang postura bago humakbang palabas ng dining. Alam mo, bagay sa iyong may partner. Bakit hindi ka Isang tikhim na nagpataas ng tingin ng dalawa ang narinig nila. Malapad ng ngiti ang inuna niya. Juice ka muna, para mahimasmasan ka. Kumunot ang noo ng babae. What did you... Ako nga pala si Weyan, ina ng triplets at asawa ni Aleo. Gulat na gulat ito, maging ang lalaki tumigil din sa pagsusulat. May asawa ka na pala, Aleo? Oo, ang totoo niyan, 1 buwan na kaming nakatira sa iisang bubong. Hindi ba nasabi sa iyo ng asawa ko? Tumabi siya sa lalaki. Nanggigigil talaga siya. Lalo na at may ganitong haliparot na malandi na umaaligid. About that, Sandra. Tell her, honey, para hindi na siya umasa at manlande, di ba? Mas makabubuti kasing sinasabi agad para alam kung hanggang saan lang ang limitasyon. Tsaka niya ito si Nico. Iya, mukha yatang hindi mo tinuturuan ng magandang asal ang asawa mo, Aleo. Sa totoo lang, Miss Sandra, nakadepende ang ugali ko sa kaharap ko. Kung walang mundo gaya mo, syempre. Ano? Biglang tumayo ang babae. Sandra, sa office na lang natin ituloy ang... Anong office? May part 2 ganun? Bakit hindi mo tapusin dito ang pirmahan na yan nang matapos na? Okay, sige. Walang nagawa si Aleo, kundi ubusin yun agad dahil kung hindi, mapapasama talaga ito. O hayan, pwede ka nang lumayas at huwag ka nang babalik ka. At kung pwede, yung butones ng suot mo, ayusin mo dahil hindi lahat ng lalaki naaakit sa papaya mo. Maging professional ka, lalo na kung trabaho yung ipinunta mo. Haliparot. Aba, Aleo, namimihasa na yung babaeng yan ha. Kanina pa yan. Sige na, Sandra, umalis ka na. Mag-usap na lang tayo ulit. Walang mag-uusap ulit. Nagmamaktol na tumayo ang babae. Inihatid pa ito ni Aleo hanggang pinto. Gusto pa sana nitong magsalita pero pinigilan na ito ng lalaki. Nakatitig lang siya nang makitang nakasakay na ito tsaka siya umakyat ng hagdan. Sa lakas ng padyak niya, kulang na lang gumuho ang bawat baitang ng hagdanan. Inis na binagsak ni Weya ng pintuan ng kanyang kwarto tsaka napasubsob sa unan. Bakit ba siya nasasaktan? Di ba nga siya naman itong nagsabi na punitin na lang ni Aleo ang pinirmahan niya noon para tapos na? Pero bakit ganun? Nagsiselo siya na dapat hindi naman. Nahihiya't nagagalit siya sa sarili. Mabuti na lang talaga at hindi iyon nakita ng triplets.
Dahil anong oras pa lang naman ngayon? Maaga lang talaga siyang nagising dahil tumulong siya sa paghahanda ng kanilang agahan. Tumunog ang pintuan, mukhang may nagbukas noon, pero kahit narinig niya, hindi pa rin siya gumalaw sa kama. Nanatili siyang nakasubsob sa unan. Ilang sandali pa, umalo ng kama. May naupo roon. Hindi pa rin niya pinansin ang kung sino. Gusto niya na lang muling matulog. Baka sa paggising, malaman niya na nananaginip lang pala siya. Si Sandra ay tauhan ko lang. Sumikdo ang kanyang puso. At yung pinapirmahan niya ay mga kailangan sa daily report. Simula noong Lunes hanggang ngayong Biyernes. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Lumabas ka na doon. Baka kailangan ka pa ng tagahatid na Sandra mo. Akala niya magagalit ito, pero tumawa lang ito ng malutong. Doon na siya bumangon, naiinis na humarap dito. Hindi ako natatawa, Aleo. Tauhan mo kamot pero Ali ang tawag sa'yo. Di ba dapat, sir? Gagawin mo pa akong tanga. She's my cousin, kaya Ali ang tawag niya. Napalunok siya ng sunod-sunod. Ano raw? Para yatang gusto na lang niyang maglaho sa harapan nito, magpalamon sa kama, para mawala doon ng isang iglap. Alam niya na may ina ang mga bata at alam niya na ikaw yun. Sadyang iniinis ka lang niya at baka daw lumusot. Anong pinagsasasabi mo? Na magselos ka at mahuling you love me back. Ano? Anong sinasabi mong nagsiselos? Hindi ako nagsiselos. Really? Bakit halos magdugtong ang mga kilay mo? Kulang na lang umusok ang ilong mo sa sobrang galit. Siyempre, ama ka ng mga anak ko. Siyempre, mahal mo ko. Ano bang sinasabi mo? Nang sandaling yun, kagaya noong unang dating niya rito, hindi siya nakaramdam ng panlalaban o pandidiri rito. She liked the taste of his lips. Ang malambot at mabangong hininga nito ay tila nakakaadik. Hinihintay nga yata niyang maulit ang sandaling to. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Dinama ang malumanay na galaw ng mga labi nito. Hindi siya sanay humalik, pero sa tulong ni Aleo, unti-unti niyang nararamdaman ang kusang paggalaw ng kanyang labi. Unang beses itong nangyari sa kanya. Walang karanasan, kahit katiting, kahit pasabihing nanganak na siya. Hindi tumanggi si Weian. Hindi tumanggi ang katawan niya sa nangyari sa kanila ngayon ni Aleo. She likes it so much. Matapos ang nakakapagod na sandali, isang masuyong halik sa labi ang iginawad ni Aleo. Dapat ay nag-aaway sila ngayon, pero hindi nangyari at ibang away ang naganap. Medyo masakit ang pagitan niya dahil sa nangyari. Hindi niya maigalaw ng maayos sa mga hita. Parang nalamog bigla. Napansin iyon ni Aleo. Tumayo ito kaya napapikit siya. Nakita mo na yan. Bakit pumipikit ka pa? Ewan ko sa'yo. Natawa na lang ito. Naramdaman na lang din niya na may ipinupunas ito sa pagitan niya. Pilit niyang itinatago pero hindi rin siya nagtagumpay. Nakita ko na rin yan. At araw-araw kong bibisitahin yan. Sinisigurado ko yan sa'yo. Ano? Parang batang napatalukbong ng kumot ang dalaga. Naririnig pa niya ang halakhak ng binata. Pero mula sa ilalim ng kumot, isang ngiti ang sumilay sa kanya. Hindi maitatanggi na mahal na nga talaga niya ang taong ito. Nakatayo si Weian sa puntod ng kanyang ate. Isang kandila at paborito nitong red gumamela ang ipinatong niya sa ibabaw ng pangalan nito sa isang public cemetery. Maraming salamat ate sa sakripisyo at pagmamahal sa akin. Salamat dahil ako pa rin ang iniisip mo hanggang sa huli. Mahal na mahal kita ate Wela. Sana masaya ka na dyan ngayon, kasama si tatay. Hayaan mo, ako nang bahala kay nanay. Maraming salamat sa lahat ate. Hinawi niya ang buhok. Nabuwag kasi ang sanrio na siyang ipinantali niya sa kanyang mahaba at makapal na buhok. Umalon at sumunod sa ihip ng hangin ang buhok niya. Nang umihip ang hangin, naglaglagan ng mga bulaklak ng acacia tree. Para tuloy nasa isang telenovela siya habang nasa isang lilim ng puno ng mga bulaklak. Ngumiti siya. Mahal na mahal kita ate Wela. Muli niyang bulong. Tayase Hera, takbo na Hensi. Haya bilis! Sigaw at tawa ng kanyang mga anak ang nagpalingon sa kanya sa dakong likuran. Mula roon sa isang puno ng akasya, naroon ang tatlo at nag-iikutan sa malaking puno. Habang ang ama ng mga ito nag-aayos ng kanilang tanghalian. Dito sila nag-picnic dahil ngayon ang muli nilang pagdalaw sa ate at sa kanyang tatay. Kasama nila ang nanay nila na abala naman sa pagbabantay sa tatlo.
Kanina pa ito sumisigaw na tumigil na dahil mapapagod ang mga apo, pero titigil lang sandali at muli na namang tatakbo. Let's eat. Nang marinig iyon mula kay Aleo, tumigil bigla ang mga bata. Hugasan niyo muna ang mga kamay ninyo mga anak. Hindi na siya nakatiis at napalapit na rin matapos magpaalam sa mga mahal sa buhay. Sit down here, honey. Inayos pa nito ang portable chair na dala rin ng lalaki. Inalalayan siya paupo at pinagsilbihan nito. Paano 5 buwan na siyang buntis sa pang-4 nilang anak ni Aleo? Oo, hindi talaga siya tinatantanan ng taong ito hanggat hindi siya lumulobo. At ngayon ang kasal nila dapat sa simbahan na naka-schedule pa last 3 months. Hindi na naituloy at na-postpone dahil malaki na ang tiyan niya. Siya na rin ang nagsabi na tsaka na kapag nanganak na siya. At baby boy ang baby sa sinapupunan niya. Kaya nga sobrang excited ni Aleo dahil magkakaroon na rin daw ito ng kakampi. Yung triplets kasi, siya ang kinakampihan kapag may kung anong ingay sa bahay. Kaya imbis magsalita ang ama, tatahimik na lang dahil 4 ang kalaban. Masaya siya lalo na at nalaman niya mula kay Aleo na mahal din siya nito. Papayag ba daw ito na siya ang ipapalit na magdadala ng mga anak nito kung hindi siya gusto? Hindi niya alam kung totoo ba ang naging pagmamahal nito sa ate niya o ano. Pero alam niya na tahimik na ang kanyang ate Wela. Mas mabuting ilibing na lang din ang mga hindi magandang alaala at pausbungin ang bagong magagandang alaala. Ang bahay nila sa probinsya, si Dante ang tumitingin araw-araw habang hindi pa umuwi ang kanyang nanay. Ayaw na nga sana niyang pauwiin pero matigas din ang ulo. Ang sabi ni Aleo, doon daw sila magbabakasyon sa rest house sa San Carlos sa susunod na linggo. Excited na nga rin ang mga bata, lalong-lalo na siya. Are you okay, honey? Hindi ako makatulog. Ang init. Ang lakas na ng aircon at may electric fan pa. Nangangatog na nga ako dito sa lamig. Hindi rin pwedeng makaisa kasi baka mapano si baby. God, kaya ko pa ba to? Reklamo ni Aleo. Ouch! Natampal niya ang bibig nito. Sorry na, I can't help it. Ang sexy mo na sa suot mong nighties, honey. Tigilan mo nga yan, Ali. Hawak lang naman eh. Aleo? Okay, sige na, matutulog na ulit. Bilisan mong lumabas, baby, para naman maka-score na ako sa mama mo. Hirap na si Papa kakasarili. Natawa na lamang siya, tsaka niya ito dinampian ng halik sa labi. Ayan, sinasabi ko talaga sa'yo, honey. I love you. Tiis lang ng kaunti pa. Ano pa nga ba? I love you too. Sleep na bago pa magbago ang isip ko.